Bumalik sina Senko at ang iba pa mula sa mapanganib na bukal, dala ang sulfuric acid na dating tila imposibleng makuha. Mabilis na napaisip si Kohako kung dumating na ba ang oras para sa wakas ay malikha ang maalamat na antibiotic. At kinumpirma ni Senko na mayroon na sila ngayon ng lahat ng materyales na kailangan nila. Kaya, ang tanging hakbang na natitira ay sundin ang bawat proseso sa landas ng paisa-isa hanggang sa makuha nila ang huling resulta. Dahil sa tuwa, kinuha ni Senko ang bagong mga glassware na kanilang ginawa kanina at naghanda para simulan ang isang buong araw ng kemikal na pagluluto. Sinimulan nila sa pamamagitan ng pagpapainit ng sulfuric acid at paghahalo nito sa asin. At pagkatapos ay gumamit sila ng water dripping device upang dahan-daang lumikha ng hydrochloric acid, na isa pang mapanganib na hakbang. Idinagdag ni Senko ang mga nakasentrong mineral na kinuha mula sa hot spring sa pinaghalong ito, na nagdudulot ng isang bagong reaksyon at humantong sa paglikha ng chlorospheric acid. Kalaunan, gamit ang kuryenteng nabuo mula sa kanilang primitive power setup, pinaghihiwalay niya ang tubig alat at kinukuha ang sodium hydroxide mula rito, na isang matibay na base na kailangan para sa mga susunod na hakbang. Sa bawat bagong acid na nabubuo, ipinaliwanag ni Senko ng detalyado ang mga nakamamatay na katangian nito. At kahit ginagawa niya ito para magturo, ang batang si Suika ay lalong natatakot sa bawat paglalarawan. Nagalit si Kohako at nagtanong kung inaasahan ba talaga nilang iinom si Ruri ng mga nakakatakot na sangkap na ito. At kahit na mauunawaan ang kanyang galit, mahinahong ipinaliwanag ni Senko na ang mga acid na ito ay hindi ang huling produkto dahil may natitira pang isang huling sangkap. Hindi makukumpleto ang gamot maliban kung makakuha sila ng sapat na dami ng alkohol. At ibinahagi ni Kaseki na ang engranding laban na magaganap bukas ay gagantimpalaan ang mananalo ng maraming alak, na ginagawang napakahalaga ng paligsahan. Samantala, sa loob ng nayon, pinag-usapan ni Rory at ng kanyang ama ang tungkol sa paparating na paligsahan. At kahit na pinapayagan ng mga patakaran si Kohako na lumahok, nagulat sila nang marinig na plano rin ni Senko na makipagkompetensya. Inihayag ni Ginro at Senko na ang kanilang layunin ay hindi talaga manalo, kundi siguraduhin na may isang tao mula sa kanilang koponan ang makakasali. Kaya, plano nilang manipulahin ang mga matchup at talunin si Senko ng maaga, inilalagay ang lahat ng kanilang tiwala kay Kinro upang makuha ang pangwakas na tagumpay. Sumang-ayon si Kohako sa plano dahil ang layunin ay iligtas si Ruri, at nauunawaan niya na ang pagkapanalo sa paligsahan ay usapin na ngayon ng buhay at kamatayan. Kinabukasan ng umaga, sa wakas ay opisyal na pumasok si Senko sa nayon sa unang pagkakataon, at napansin niya na halos kalahating taon na ang lumipas mula nang dumating siya sa sinaunang lupang ito. Narinig ni Rory ang pangalan ni Senko at sinubukang kausapin ito, ngunit sumuko ang kanyang katawan, at siya ay natamba bago pa man siya makapagtanong ng higit pang mga detalye. Pagkatapos ay nagdesisyon si Chrome na sumali mismo sa torneo, ngunit ang maingat na ginawang plano ay nagsimulang gumuho ng ibunyag ang mga bracket ng torneo, na nagpapakita na makakalaban ni Kinro si Magma sa unang round. Ang biglaang laban na ito ay ikinagulat ng lahat, ngunit mabilis na lumipat si Senko sa kanyang backup na plano sa pamamagitan ng paghahanda ng isang espesyal na inuming pampalakas ng enerhiya. Bagamat ininom ni Ginro ang buong inumin ng mag-isa ng walang pahintulot, na nagpilit kay Suika na lumabas at maghanap ng higit pang mga sangkap bago magsimula ang torneo. Nang malapit nang magsimula ang torneo, dumating ang isa sa mga tauhan ni Magma na nagngangalang Mantle at nagsinungaling na nalulunod si Suika. At kahit na mabilis na napagtanto ni Chrome at Senko na ito ay isang panlilinlang, nagmadali pa rin si Kohako upang tulungan ang kanyang kaibigan ng walang pag-aalinlangan. Nagsimula ang unang laban nang wala pa rin si Kohako. At kung hindi siya babalik bago ang ikatlong round, automatiko siyang madidiskwalipika. Kaya, ang oras ay nagiging isang seryosong alalahanin. Sa kabila ng lahat ng kalituhang ito, humakbang pasulong si Kinro at naghanda na labanan si Magma nang walang takot salamat sa pagsasanay na natanggap niya mula kay Kohako. Nanatili si Kinro sa kanyang posisyon at nagawang tapatan ang malalakas na atake ni Magma, ngunit nagsimula siyang magpakita ng mga palatandaan ng panghihina dahil sa kanyang mahinang paningin. Kasabay nito, nakatakas si Suika mula sa puno kung saan siya nakatali at mabilis na tumakbo pabalik sa arena. Mabilis niyang nakita na nahihirapan si Kinro dahil sa malabong paningin. At napagtanto niya na ang problema sa paningin nito ay pareho sa kanya. Sinamantala ni Magma ang malabong paningin ni Kinro at pinabagsak ito sa lupa, na nagbigay sa kanya ng kontrol sa laban, ngunit nagpa siya si Suika na tumulong sa pamamagitan ng paghagis ng kanyang helmet na pakwan sa ring.
Ang helmet na ito, na nilagyan ng mga pinakintab na lens, ay nagbigay kay Kinro ng malinaw na paningin sa unang pagkakataon sa isang laban. Ngayong nakakakita na ng maayos, nabasa ni Kinro ang lahat ng galaw ni Magma, iniiwasan ang bawat atake, at nagsimulang magpaulan ng sarili niyang malalakas na pag-atake. Gamit ang malinaw na paningin na ito, ipinaliwanag ni Kinro na kung tinanggap niya ang agham ng mas maaga, matagal na sana niyang natalo si Magma. At ngayon, gamit ang kapangyarihan ng mga lens, ipinakita niya kung gaano kalakas ang agham. Kumpiyansa sina Senko at ang iba pa na ang laban ay sa kanila na. Ngunit biglang naglaro ng trick si Magma sa pamamagitan ng pagturo na ang maskara ni Suika ay maaaring maituring na panghihimasok mula sa labas. Inamin niya na kung ang maskara ay hindi labag sa mga patakaran, tatanggapin niya ang pagkatalo ng walang anumang reklamo. Buong kumpiyansang humarap si Kinro sa gwardya ng Nayon, si Jasper, at sinabing isinuot niya ito sa kanyang sarili, kahit na hindi ito orihinal na pinapayagan. At sumagot si Jasper na dahil isinusuot ito na parang damit at hindi ginagamit bilang sandata, katanggap-tanggap ito. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, tumayo muli si Magma at sinugod si Kinro mula sa likuran, na nagpatambo sa kanya at tuluyang nabasag ang maskara, na ikinagulat ng lahat at naging pabor sa kanya ang laban. Plinano ito ni Magma sa buong oras dahil tama ang hula niya na tatalikod si Kinro at kakausapin si Jasper, na magbibigay sa kanya ng pagkakataong ilunsad ang pangwakas na pag-atake at nakawin ang tagumpay sa isang hindi marangal na paraan. Nagsimula ang ikalawang round kung saan nakaharap ni Chrome si Mantle. At sa sandaling iyon, narinig ni Suika na hinahanap siya ni Kohako at nais niyang suklian ang pabor. Ngunit dahil wala ang lens, masyadong mahina ang kanyang paningin at madali siyang natisod. Sinimulan ni Chrome at Mantle ang kanilang laban sa harap ng karamihan. Ngunit ang paraan ng kanilang laban ay mukhang pambata at mahirap, na nagpaparamdam sa mga taga-Nayon na parang pinapanood nila ang dalawang batang naglalaro sa halip na isang tunay na kompetisyon. Mula sa malayo, nakita ni Magma si Kohako na bumabalik at agad na sinenyasan si Mantle na ipatalo ang laban. At ayon sa plano, agad na sumuko si Mantle, na nagtapos sa laban. Nagsimula ang ikatlong round at dahil medyo nahuli lang si Kohako sa pagbabalik, si Senko ang idineklarang panalo na siyang nagpasulong sa kaharian ng agham. Bumalik si Kohako at nakitang ligtas si Suika at niyakap niya ito ng maluwag matapos mapagtanto na nagsinungaling sa kanya si Mantle para makaiwas sa kanya. Samantala, tinapos ni Ginro ang pagkain ng bawat huling dahon ng homemade power-up medicine ni Senko, umaasang magkakaroon ng lakas. Lumapit siya upang labanan si Argo. At kahit na malinaw na mas malakas si Argo, pinalakas ng imahinasyon ni Ginro ang kanyang tiwala sa sarili, na nagpapaniwala sa kanya na mukhang malakas at bayani siya, na nagtulak sa kanya na magpatuloy. Sa kabila ng pagkabugbog, kahit papaano ay nagawa ni Ginro na manalo sa laban. Bagamat nakakasira ng tiyan ang maraming hilaw na dahon, at naubusan siya ng lakas pagkatapos ng ilang agarang pagpunta sa banyo, na nag-iwan sa kanya ng pagod, ngunit matagumpay. Nagpatuloy ang paligsahan sa semi-finals sa pagitan ni Chrome at Magma. Ngunit sa sandaling magsimula ito, napatalsik si Chrome sa isang atake lamang. At tila tapos na ang laban. Tumanggi si Magma na tapusin ito ng mabilis at sa halip ay pinaglaruan niya si Chrome, paulit-ulit siyang inatake habang hinihintay si Rory na lumapit at magmakaawa na tumigil siya. Napahiga si Chrome sa lupa dahil sa sakit, ngunit nakita niya ang sirang helmet ni Suika sa malapit, at inabot niya ito at itinaas kay Magma nang nanginginig ang mga kamay. Sandaling tumigil si Magma, bahagyang nalilito sa kakaibang kilos, at napangisi na hindi siya natatakot sa isang sirang piraso ng balat ng prutas. Pinagmasdan ni Senko ng mabuti si Chrome at napagtanto na ang kanyang plano ay gamitin ang lens para magpasiklab ng apoy sa damit ni Magma, na isang matalinong ideya, ngunit hindi dapat gumana dahil hindi matambok ang lens. Gayunpaman, nang muling tumingin si Senko, naunawaan niya na may idinagdag si Chrome sa lens gamit ang sarili niyang pawis at luha, na siyang nagpabago sa patag na lens tungo sa isang matambok na hugis, na nagpapahintulot dito na itutok ang sikat ng araw sa isang punto at posibleng magninggas ng apoy. Ang maliit na detalyeng ito ay nagpapakita kung gaano talaga katalino at determinado si Chrome. At tahimik na pinanood ni Senko habang isinasakatuparan niya ang ideya. Biglang lumitaw si Asagiri na ikinagulat ng lahat at naglakad patungo sa arena na may malateatro na dating, malakas na umaakit ng atensyon sa kanyang sarili at umakto na parang walang nangyari sa kanya. Nagpasalamat siya kay Magma sa pag-atake sa kanya noong isang araw at nagsalita tungkol sa paglagay ng sumpa sa kanya, na sinasabing kung gagalaw si Magma, sasabog ang puso niya agad.
Parehong natigilan sina Magma at Mantle sa gulat nang makita nilang buhay si Asagiri, at ipinagpatuloy ni Asagiri ang kilos sa pamamagitan ng paggawa ng kakaibang mga kilos ng kamay at pag-anunsyo na ang sumpa ay tumatagal lamang ng 60 segundo. Inakusahan siya ni Magma ng pakikialam, ngunit mahinahong sinabi ni Senko na walang totoong panghihimasok na nangyayari. At kung naniniwala si Magma na isa lamang itong panlilinlang, malaya siyang subukan ng sumpa at tingnan kung ano ang mangyayari. Sumali si Chrome sa pagtatanghal at tumugtog, nagkunwaring hindi rin siya makagalaw dahil sa sumpa. Bumulong si Asagiri na kaya niya itong hawakan ng 60 segundo lamang, na nagbigay kay Chrome ng sapat na oras para kumilos. Pinatatag ni Chrome ang kanyang mga kamay at itinuon ang sikat ng araw sa convex lens, na kalaunan ay nagpasiklab ng apoy sa damit ni Magma. Natarante si Magma at sinubukang patayin ito, kaya sinamantala ni Chrome ang pagkakataong sumugod at nagbigay ng isang malakas na tama sa singit ni Magma, na nagpatumba sa kanya palabas ng ring at nahulog sa tubig, na nagtapos sa laban pabor kay Chrome. Lumapit si Ginro kay Rory at sinabi sa kanya na pareho silang atras ni Senko sa kompetisyon upang maideklarang panalo si Chrome, iniisip na ito ang magiging kagustuhan niya. Gayunpaman, tumugon si Rory sa pagsasabing pakakasalan niya ang mananalo sa Grand Bout kahit sino pa ito, na ikinagulat ni Ginro at pinaniwala siyang wala siyang espesyal na kagustuhan. Di nagtagal, nagsimula ang semi-final round sa pagitan ni Ginro at Senko. At naging mas seryoso si Ginro kaysa sa inaasahan dahil naisip niya ang kanyang sarili bilang bagong pinuno ng nayon at sinimulang isipin ang mga iniisip na yon. Gamit ang mga pangarap na yon, pinukaw niya ang mga tao at pinaaway sila kay Senko, sa paniniwalang kailangan niyang manalo sa laban na ito para sa kapakanan ng pamumuno. Inihagis ni Chrome ang sirang maskara ni Suika ng pakwan kay Senko at inakala ni Ginro na gagamitin ito para sa isang siyentipikong panlilinlang. Kaya, sumugod siya upang pigilan si Senko sa paggawa ng anumang hindi pangkaraniwang bagay. Gayunpaman, sinamantala ni Senko ang kanyang pagkataranta at ginamit ang maskara upang linlangan siya, tinamaan siya sa isang kahinaan at natambo siya sa isang atake. Sa isang galaw na iyon, nanalo si Senko sa laban at nakapasok sa huling round. At ang alak na ipinangako bilang pangunahing premyo ay sa wakas ay abot kamay na. Plano ni Senko na matalo sa huling round ng may layunin upang manalo si Chrome at pakasalan si Rory dahil iyon ang kanilang orihinal na layunin. Gayunpaman, hindi nangyari ang mga bagay ayon sa inaasahan dahil bumagsak na si Chrome at hindi na makatayo para lumaban, na nangangahulugang hindi na siya makakasali sa huling round. Dahil wala nang ibang kalahok na natitira, idineklara si Senko na nagwagi sa buong paligsahan at ngayon ay asawa ni Rory at bagong pinuno ng nayon. Bagamat nagulat ang lahat, tinanggap ni Senko ang titulo ng walang pagtutol at agad na hiningi ang alak bilang gantimpala. Nagsimulang umubo ng dugo si Rory at napagtanto ni Senko na ang kanyang kondisyon ay naging apurahan at nauubusan na sila ng oras para iligtas ang kanyang buhay. Nagpasya siyang simulan agad ang paggawa ng mga antibiotic. Ngunit sinabi sa kanya ng mga taga-nayon na dapat munang ipagdiwang ng pinuno ng nayon ang kanyang tagumpay sa pamamagitan ng isang magdamag na piging. Dahil alam nilang hindi na nila kayang maghintay, ipinahayag ni Senko na agad niyang dinidiborsyohan si Rory, kinuha ang alak, at umalis upang ipagpatuloy ang kanyang gawaing siyentipiko. Sa paanan malapit sa talon, iniwan ni Senko sina Asagiri at Kaseki na namamahala sa pagsubaybay sa isang umiikot na aparatong kawayan, na bahagi ng isang hiwalay na proseso. Pagkatapos ay sinimulan niya ang susunod na yugto ng kemikal na synthesis sa pamamagitan ng pagkuha ng sinusunog na uling, paglilinis nito gamit ang hydrochloric acid, at paghahalo nito sa ethyl acetate, na ginagawa niya mula sa alkohol at suka. Ang kombinasyong ito ay nakakatulong sa paglikha ng isang intermediate compound na tinatawag na analena. Pagkatapos nito, nakumpleto ng grupo ang mahigit 25 komplikadong hakbang upang maabot ang kanilang huling produkto. Pagsapit ng umaga, pinagmasdan ni Asagiri ang umiikot na kawayan at nagulat nang makita nito ang carbonated na tubig. Inisip niya kung gumagawa ba si Senko ng cola para sa kanya at nagmamadaling bumalik sa base, umaasang makakahanap ng naghihintay na treat. Pagdating niya, nakita niya ang lahat na nakahiga sa lupa dahil sa pagod at isang maliit na pagsabog na nakagambala sa kanilang trabaho. Ipinaliwanag ni Senko na isang pagkakamali sa timpla ang naging sanhi ng pagkakamali sa reaksyon, ngunit nasa tamang landas pa rin sila. Gamit ang carbonated na tubig, hinalo ito ni Senko sa sodium hydroxide upang makagawa ng baking soda. Sa wakas, pagkatapos ng 6 na buong buwan ng pagsusumikap, natapos ng pangkat ang paggawa ng sulfidrug, na isang uri ng antibiotic,
bumalik ang grupo sa nayon dala ang kumpletong gamot. Ngunit dahil hindi pa rin pinapayagang pumasok ang mga tagalabas, nanatili si Asagiri at naghintay mag-isa sa lab. Nakaramdam siya ng pagkadismaya dahil hindi niya nakita mismo ang paggaling ni Rory. Ngunit nang makapasok siya, nakita niya ang isang espesyal na bote ng handmade cola ni Senko na naiwan para sa kanya. Dahil sa pasasalamat at tuwa, masayang ininom ito ni Asagiri. Pumunta si Senko at ang iba pa sa tabi ni Rory at ibinigay ang gamot na sulfa. Sinuri ni Senko ang kanyang kondisyon at napansin ang isang patay na daga sa malapit. Kaya, ibinalik niya ito sa laboratorio upang magsagawa ng autopsy. Lumabas sa mga resulta na ang daga ay mayroon ding impeksyon sa bakterya at ipinaliwanag ni Senko na ang bisa ng antibiotic ay nakadepende sa uri ng bakterya na kanilang nilalabanan. Di nagtagal, sumugod si Suika at sinabi sa kanila na biglang lumala ang kondisyon ni Rory. Sinuri muli ni Senko si Rory at inamin na maaaring naging mas malala ang sitwasyon dahil sa kung paano kumikilos ang bakterya. Ipinaliwanag niya na ang nakakahawang bakterya ay hindi lamang direktang nakakasama sa katawan, kundi ikinakalat din ito ang mga nakalalasong gene nito sa iba pang hindi nakakapinsalang bakterya sa malapit, na ginagawang mapanganib na kakampi ang mga ito. Ito ang espesyal na survival trick ng pneumococcus bacteria. Gayunpaman, direktang tina-target ng gamot na sulfa ang pneumococcus bacteria. Kaya sinabi ni Senko sa lahat na kung ipagpapatuloy nila ang pagbibigay ng gamot, magsisimulang gumaling si Rory. Sinuportahan ng lahat ang desisyon na magpatuloy, kabilang si Kakuyo, na nagtitiwala kay Senko. At sa paglipas ng panahon, bumuti ng husto ang kalusugan ni Rory, at kalaunan ay tuluyan na siyang gumaling. Ipinagdiwang ng mga taga-nayon ang himalang ito, at formal na inanunsyo ni Kakuyo si Senko bilang opisyal na pinuno ng nayon ng Ishigami. Natigilan si Senko nang malaman na ang nayon mismo ay may apelyido niya at pagkatapos ay mahinahong sinabi sa kanya ni Rory na alam na niya na si Senko Ishigami ito at iyon ang dahilan kung bakit siya interesado dito.